Hello and welcome mga tol. Sa video nga tayo pag-uusapan nga natin etong chapter 8 ng Bake Reian kung saan magaganap nga rito ang pag-uusap neto ni Jack at neto ni Yujiro at ikakagulat nga ni Jack Hanma ang sasabihin sa kanya ng kanyang ama. Pero bago nga natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at follow button para na rin sa pag-unlad dito sa ating Facebook page at YouTube channel. At tara, simulan na nga agad natin. So simulan nga natin kung saan alam naman nating lahat na hindi nga gusto neto ni Yujiro Hanma etong kanyang panganay na anak dahil etong si Jack Hanma mga tol ay pinanganak ng mahina ang kanyang pangangatawan at hindi nga kagaya dito sa kanyang kapatid na si Baki kung saan malusog nga ang pangangatawan neto. Kaya naman kahit pareho nga silang nagtataglay ng Hanma blood ay magkaiba talaga ang naging resulta. Kung si Baki nga naghirap din para lumakas ay ganun din naman dito kay Jack Hanma. Ngunit mas kakaiba nga sa kanya dahil mahina pa ang kanyang pangangatawan. Kumbaga, hindi nga kinakaya ng katawan neto ni Jack Hanma. Kaya naman hindi nga interesado sa kanya etong si Yujiro Hanma. Dahil lang tanging ang nakikitaan neto ni Yujiro Hanma ng potensyal ay walang iba kundi etong si Baki. Kaya naman itchapwera talaga etong si Jack Hanma. Kaya naman maski nga kayo mga tol ay magugulat sa sasabihin dito neto ni Yujiro Hanma sa kanyang anak. At simulan na nga natin mga tol ang chapter 8 ng Bake Reian na may pamagat nga na father and son. At dito nga sa first panel ay pinakita nga kung saan pinagtitinginan nga ng mga tao etong dalawang taong naglalakad at yun nga'y walang iba kundi etong si Jack at Yujiro. At makikita nga natin na nagpapakiramdaman nga ang dalawang ito. At sa kanilang paglalakad nga dito ay talagang pinagtitinginan nga sila ng mga tao lalo na etong si Jack Hanma na kung saan agaw atensyon talaga etong kanyang height. At kahit nga anong maisip ng mga tao ay sobrang laki nga talaga neto ni Jack Hanma. At ayon pa rito ay parang may suot nga itong kakaibang suit o sabihin na nating mascot. At dagdag pa nga dito ng narrator na sa kabila nga daw ng napakalaking pangangatawan neto ni Jack Hanma ay kitang kita nga raw dito sa unang tingin pa lang na kaya nga rin neto gumalaw ng napakabilis. Maski naman siguro tayo kapag nakasalubong nga natin ang isang tulad neto ni Jack Hanma na may height nga na 8-footer at sobrang laki ng pangangatawan ay pagtitinginan talaga. Samantalang eto namang si Yujiro Hanma, ang tingin naman sa kanya ng tao hindi nga siya ganun kalaki katulad neto ni Jack Hanma. Pero dahil nga sa kanyang pangil at buhok ay nagbibigay nga ito ng impresyon ng nakakatakot na anyo ng isang galit na leon. At hindi lang yun dahil nga dito sa balat neto ni Yujiro Hanma na parang pinakintab nga daw ng isang bakal. At dahil nga daw sa kakaibang anyong yun neto ni Yujiro Hanma ay mas agaw atensyon siya dito kay Jack Hanma. At habang naglalakad nga itong dalawa ay dito nga ay unang nagsalita etong si Jack Hanma na kung saan sabi niya nga rito na sa wakas ay naabot na rin ng aking potensyal ang lakas ng aking katawan. Samantalang etong si Yujiro ay hindi nga kagad nagsalita at habang naglalakad nga sila rito ay bigla na lang to nagsalita na kung talagang naabot na ng kakayahan mo ang lakas ng iyong pangangatawan ay makikita yon sa paraan ng pagdadala mo sa sarili. At sabay dagdag niya nga rito na hindi pa perpekto pero palapit ka na rin doon. So dahil nga sa mga sinabi na yon neto ni Yujiro Hanma ay biglang napalingon dito etong si Jack Hanma dito sa kanyang ama. At lumipat nga ang scene dito sa isang samurai na naka-fighting stance at may kaharap nga ito. At ayon nga dito sa narrator kapag nasa isang labanan ka nga daw ay dapat unahin mong ilagay ang sarili mo sa mas mataas na posisyon kaysa sa kalaban mo. At yan nga daw ang mga salitang sinabi neto ni Musashi Miyamoto. At bumalik na nga sa scene kung saan naglalakad etong si Jack at Yujiro. At dito nga biglang pinayuan neto ni Yujiro etong kanyang anak na kung ang mas matangkad nga daw na pangangatawan na isang advantage edi magpatangkad ka pa. At dito nga biglang umisi etong si Yujiro Hanma. At napasabi nga dito etong si Yujiro Hanma na what a shortcut nang ibig sabihin niya nga rito na ang dali ng paraan na yun. At wala nga daw kahirap-hirap at napakawalang prinsipyo ng paraan na yun. At dahil nga sa mga sinabi na to neto ni Yujiro ay nagulat nga dito etong si Jack at huminahon nga rin siya rito at nagtanong na kung ayaw nga daw ba neto ni Yujiro ang paraan na yun. At dito nga seryosong sumagot etong si Yujiro na hindi niya nga daw kayang gawin yun. At ang ibig sabihin nga dito neto ni Yujiro mga tol, hindi sa hindi niya talaga kaya kung hindi niya nga ito gawain dahil kilala nga natin etong si Yujiro na ang mindset nga neto ay nire-respeto niya nga ang napakatinding effort at ang tunay na lakas at nire-reject niya naman ang isang
napakadali o unworthy fighter. Kaya nga ang sinabi dito neto ni Yujiro ay shortcut. Pero dahil nga sa sagot neto ni Yujiro na hindi niya kayang gawin, ay dito nga'y nagulat etong si Jack Hanma. At dito nga'y seryosong dinagdagan ni Yujiro na pinagtatawanan ka ng society. At dinaanan mo ang masasakit na operasyon sa pagpapahaba ng buto. At higit sa lahat ng mga taong gustong maging pinakamalakas, ikaw lang ang talagang nakapasok sa tinatawag na tunay ng mundo ng pagkagat. At meron ka rin kakaiba at malinis na intensyon o purity sa ginagawa mo. Yan nga ang mga salitang narinig neto ni Jack Hanma para mapahinto na lang siya dito bigla at napalingon naman dito etong si Yujiro. At dito ngay nakangiti etong si Jack Hanma at sinabi na ngayon mo lang ako pinuri sa unang pagkakataon at dun nga nagtatapos ang chapter 8. So sa chapter nga na to mga tol ay nakita nga natin na etong si Yujiro Hanma o ang ogre ay nagkaroon na nga ng interest dito sa kanyang panganay na anak. Hindi nga to ganun kaklaro tulad kay Baki pero nakita nga natin sa unang pagkakataon etong pag-aalala at appreciation neto ni Yujiro dito kay Jack Hanma na kung saan ang pinakamalakas na creature sa buong mundo ay nagbigay nga ng motivation, appreciation at respect dito sa kanyang panganay na anak na hindi niya nga gusto noon. Kaya naman mga tol, meron nga tayo na buong theory dahil nga sa chapter na to ay maaaring maglaban na nga etong mag-ama dito sa arc na to o dito sa Baki Reihen. Kaya naman mga tol, abangan nyo nga etong mga susunod pa na chapter na i-review natin dito sa Baki Reihen. Kaya naman mga tol, kung nagustuhan mo nga ang chapter na to ay pakipindot na lang ang follow at subscribe button pati na rin ang like button. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.